And si Ronalyn Baterna. Ronalyn Baterna. Ikaw ang incorporator ng Lucky South 99, correct? Corporate secretary po. Corporate secretary ka ng anong kumpanya? Ng Lucky South Outsourcing. Lucky South 99 Outsourcing. So sa Lucky South 99 Outsourcing, kailan to ni-register sa SEC? Kasi Your Honor, tawag dyan. Hindi ko po talaga totally trabaho yung hindi po ako na... Anong position mo sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Kasi way back 2019 po, receptionist lang po ako. Tapos parang 2020 po, parang inano po nila ako na maging corporate secretary. So, you were... Okay, inassign ka lang doon sa korporasyon, Opo. pinapirma ka lang without you contributing anything doon sa korporasyon? Opo. Ha? So, dami ka. Ginawa kang dami. Nino? Di ba po, 2019 receptionist. Tapos nung sinabi po nila na parang gagawin po nila akong corporate secretary. So parang inano ko na lang po siya as promotion. Kaya po nag-okay So, po sino ako. nagsabi sa iyo na ipapasok ka sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Yung company po. Sino nga doon sa company? Mga admin po. Sino sa company? Sino yung admin? Anong pangalan nung nagsabi sa iyo? Si Ma'am Charlotte po. Si Charlotte. Anong pangalan ni Charlotte? Parang siya po yung HR namin. Charlotte ano? Charlotte Sia po. Charlotte C. Sia po yung pagkakaalam. So, Chinese siya? Chinese siya? Opo. Is she still here? Wala na po siya. Your Honor. So, anong position na doon? Charlotte C. Pagkakaalam ko po, siya po ay isang HR. Kasi siya po yung nag-interview sa akin. So, in other words, napunta ka doon, Ronalyn Baterna. So, lahat dito, kasi makikita namin yung mga signatures mo from Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Napapunta ka rin dito sa Lucky South 99 Corporation. Di ba? Opo. So, alam mo yung series of the signatures that you have given to these corporations? Hindi ko po alam. Basta, pirma ka lang ng pirma. Opo. Magkano binayad sa inyo? Wala po kasi, empleyado po kasi ako. So, nagtatrabaho po talaga ako. Wait, sandali. What do you mean binayad po? Ano? Ano po yung... Hindi, tinatanong namin kung magkano binayad sa iyo para pumirma ka sa lahat ng korporasyon na to. Kasi, alam mo, parang it doesn't make sense, ano? It doesn't make sense na pipirma ka sa mga dokumento na kung saan makikita mo SEC, PAGCOR, di ba? Saan mo mag-iisip ka eh? Mag-iisip ka, ano tong pinipirmahan ko? Ano na to? SEC na to? PAGCOR na to? Gaming na to eh. Tapos, sasabihin mo sa amin dito na pumipirma ka lang dahil walang pabor na binigay sa'yo? Dahil empleyado ka lang? Magkano sweldo mo bilang employee? Yung... Magkano yung sweldo? 17K po nung naging receptionist ako. Tapos, nung parang pinromote nga po ako, ginawa po na lang 23K a month. So, 70, naging 20 ka. 23 po. Ilan taon ka na sa kanila? 2019 hanggang 2024. Hanggang ngayon. 2019 hanggang ngayon, 5 years. Opo. 5 years ka na doon at sinasabi, ang sweldo mo mula noon hanggang ngayon is 17. Na-level up ka na, 20,000 ka na ngayon. 23 po. 23,000. 23,000. In other words, sinasabi mo na naisahan ka. Parang gano'n. Kasi po, yung iniisip ko po kasi na corporate secretary, yung parang explanation ko sa akin is mag-paperma lang po ako ng paper. Parang dagdag lang po sa I hope you trabaho. don't mind. Anong natapos mo? Ano po? Anong natapos mong course? 2 years grad lang po. Anong course? Associate Computer. Associate Computer? Saang school? Sa Mindanao po. Taga Mindanao ka? Opo. And I think you are educated enough to know that what you are signing is so important
that what you are trying to manifest in this committee is unbelievable. Sama parang nagdududa kami dito na it's either wala ka talagang alam or ito ang plano nyong ipaalam sa amin with the connivance of your employer. Kasi you've been there for so many years and you have established relationship. At kami naman dito sa Kongreso, tingin ko, hindi naman tanga mga congressman dito para basta-basta paniwalaan ka namin na pagkatapos na 5 taon na nandun ka, hindi mo binasa 5 taon na nandun ka, nagtatrabaho ka, hindi mo binasa yung SEC, hindi mo binasa yung PAGCOR. Sa lahat ng mga dokumento at lahat ng kanilang mga negosasyon, andun ka. Mula sa Lucky South 99 Outsourcing hanggang sa Lucky South 99 Corporation, kasama ka. Miss Ronaldin Baterna. I think we will be asking more questions in a while. Ito po, kinompile ko po ang lahat ng video nitong si Miss Ronaldin Baterna dyan po sa Kongreso na kung saan ay meron po talaga siyang mga lutang moments at napansin ko na hindi po talaga siya makasagot ng maayos dahil parang meron po siyang pinangingilagan, kinakatakutan or iniiwasan or pinoprotektahan. Hindi natin alam kasi nga po etong si Miss Ronaldin Baterna ay wala po tayong kumbaga nakikita sa kanya na lakas ng loob na magsabi ng totoo dahil nga po walang nag-cheer sa kanya or nag-a-assurance sa kanya na kahit na magsalita siya ng patungkol dito sa Lucky South 99 kahit nakalabanin niya yung dati niya mga amo ay siya pa rin po ay mapoprotektahan ng ating Kongreso. Yun ang kulang So ngayon panoorin po natin itong mga lutang moments nitong si Miss Ronaldin Baterna. Marami po to. Panoorin po natin. May I would like to ask a question to her, Mr. Chair. Si Miss Baterna, Ronaldin Baterna. Miss Paterna, hindi po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporator? Yung po ba ay ayon sa inyong kalooban o pinressure kayo? Sapagkat kanina binanggit ninyo wala kayong alam Wala po talaga akong alam kasi yung instruction po sa akin, parang dagdag lang po talaga siya sa trabaho ko po na magpipirma lang daw po. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag nyo, hindi po dagdag na responsibility nyo maging incorporator. Kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the corporation. Pinressure kayo. Aminin nyo na po dito na you were pressured. Hindi naman po. Ayon Kasi po yung instruction po sa akin talaga That's what I'm saying, Mr. Chair, no? Yun ang instruction sa inyo. Ibig sabihin, na-pressure kayo sa instruction sa inyo. Tama ho, mali, Mr. Chair. Yun ang empleyado kayo dun Empleyado kayo. Hindi ba parang hindi tama na empleyado ka lang, magiging member ka ng korporasyon. Kayo ay empleyadong sumisweldo and you were instructed. Therefore, Mr. Chair, kung mag-asabi kang totoo ngayon, alright, yung instruction sa'yo, na-pressure ka na maging incorporator ng anong company yun? Lucky South. Na-pressure ka sa instruction. Correct. Tama. Bakit mali? wala naman pong pag-pressure na ginawa sa akin. Deb, you were instructed. You were instructed. Ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka. Correct? Opo. Sumunod ka. Am I right? Pakisagot po. Pakisagot Opo, na. opo. Yan. Therefore, kung sumunod ka sa instruction, na-pressure ka. Congressman Abante, I think Ronaldin Baterna brought along with her lawyers. Opo. Meron kang lawyer, di ba? Wow. But of course, Sige, Mr. Chair. wait. Congressman Abante, with due respect, So, sino mga lawyers na kasama po ninyo?
NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andyan po ba sila? Apo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi po. Sino yung bayad? Pwede ka po bang itanong? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Sino po yung lawyer? Asa yung lawyer ninyo? Yan yung sasabi ko. Okay. Can you kindly sit beside the Ronaline Baterna? Can you please state your name? Good afternoon, Mr. Chair. I am Attorney Josel S. Velasco from NFC Miralles Law Office, Your Honor. Mr. Chair. Anong firm po kayo? Anong firm? Law firm? NFC Miralles Law Office. Sino pong nag-hire sa inyo? Are you under? Did you take your oath? No, not yet. Can you please stand up and we'll consider her as our resource speaker as well? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? Mr. Chair, as far as my knowledge in this case, Your Honor, it is Lucky South. Lucky South, Yes. 99 na Yes, Mr. sabi kasi ni Baterna, ni Miss Baterna, kinontak lang daw kayo. So, sino kumontak sa inyo? Lucky South 99 o si Miss Baterna? Mr. Chair, I am only a junior associate of the law firm, Your Honor. So, as far as that matter is concerned, Your Honor, it is... Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo. Yes, Your Honor. So, ang ibig sabihin, sinungaling si Baterna. Kasi sabi niya, kinontak ka niya eh. Kinontak ka ba niya? Your Honor, we were in communication with Miss Baterna. So, siya ang kumontak sa inyo? We were in... Siya ba yung kumontak o other people from the Lucky South 99? Siya ba o others? I am not privy, Mr. Chair, to who, kung sino po Di ba ang first you will be representing the Lucky South 99 and you must know the details about your representation. And I think it is incumbent upon you to know all the details. It's like going to the battle without ammunition. Attorney, I'm not an abogado, pero ako, kapag humaharap ako sa gera, I'm full of bala, di ba? You should also, di ba? So, simple lang naman yung tanong namin eh, di ba? Yes. O sino yes, yung Mr. kausap niyo po sa Lucky South 99? Can you kindly ask your boss? I'll give you time. You call and ask sino ang kausap niyo sa Lucky South 99. Okay? May I... And we'll be going back to you. Sige, Congressman Abante, in a while, we'll be going back to the attorney para at least malaman po natin kung sino kumontak. Kasi, it's klaro dito na medyo, Ronaline Baterna, I think you are lying. Ituloy ko lang. You are lying. Kaya, mamaya, sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Kasi ituloy ko lang. Abante. Ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000 a month? Receptionist po. Okay, Under admin. receptionist ka. Alright? At ikaw ay ang iyong natapos associate, no? 2 years lang. Opo. Alright. Nung ikaw ay binigyan ng 23,000 a month, ano ang position niyo yan? Sabi lang po maging corporate secretary. Tapos, Ano yon?
Yung corporate secretary nga daw po na magsasign lang po ng mga papers. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo, ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba? Admin pa rin, under admin pa rin po ako. Dali parang- lang, hindi mo ko sinasagot ang maayos eh. Alright. Sabi mo kanina, Mr. Chair, ikaw ay naging corporate secretary at dahil dyan, itinaas ang sweldo mo ng 23,000. Tama. Opo. Therefore, kung corporate secretary ka, hindi ka lang sa admin. Ikaw ay corporate secretary ng korporasyon. Tama, mali. Opo. Okay. Yung ba, alam mo o hindi mo alam? Hindi po. O see? no, Ibig sabihin, Mr. Chair, kung hindi mo alam yan, na-pressure ka. Pinressure ka, na-pressure ka. Mr. Chair. Sagutin mo lang kung tama o mali. Na-pressure ka. hindi, Tama. Hindi po. Teka. Alam mo, under oath Wala. ka, di ba? You're under oath. Opo. You're under oath. Alam niyo bang ibig sabihin ng under oath? Opo. Na magsasabi ka ng totoo. Alright. Now, sa akin, Mr. Chair, hindi ka nagsasabi ng totoo sapagkat, Luka, ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, ay ibig sabihin na pressure ka. Hindi naman po. Kasi nga po yung instruction po sa akin is parang dagdag trabaho lang na ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. Mr. Chair, I think that Miss Paterna is even confused on her position, and that I believe she was pressured and that she is not actually answering right. I do not know if her lawyer was the one that told her that. Anyway, I would like And for to... your information also, Congressman Benny Abante, that the same law firm na naging lawyer ni Baterna, ni Ms. Baterna, is also the one who filed a motion to quash the search warrant na isinerve po sa PORAC. So, sila rin po yung NFC law firm, Mirales Law Office. And a while ago, we're asking yung si attorney, siguro you can ask the question, Chairman Abante, about kung sino doon sa Lucky South 99 ang kumontak sa kanila. We have to find out kung sino talaga yung kumontak. Gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Paterna, Mr. Chair, na hindi niya kinakailangan kabahan dito o matakot. Ang nais lang natin, malaman ang katotohanan. Yun lang nais natin malaman ang katotohanan. So, Miss Paterna, okay, nabanggit mo kanina, ikaw ang kumontak, pero sinabi ng abogado, hindi ikaw. Ang talagang iyan ay abogado ng anong company, nakakalimutan ko. Lucky South. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Miss Ronaldin Baterna, again, alam mo, baka we will be forced to cite you in contempt, kasi kanina nagsinungaling ka na sinabi mo na ikaw ang kumontak, But unfortunately, the line of questioning of Congressman Abante leads to something, pero you're refusing to answer. And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Like for example, to sila Julian Linsangan, Edwin Siang, Marion Ryan Chua. Bago lang po ba kayo o nagtatrabaho din kayo sa kanilang kumpanya, sa other companies? Mr. Chair, wala po kaming alam doon sa ibang companies and Wala kayong connection sa mga companies na to? wala po, Mr. Chair. Sige, so identity theft yung kanila.
Well, si Julian Lansangan, si Edwin Siang, si Marion ni Ryan Chua, kasi sila yung mga bagong incorporators ng Lucky South 99 Corporation. Kasi you have to understand that yung Whirlwind, yun yung sa real estate, yung nagpapagawa ng development. Pero pagdating sa pagkuha ng lisensya sa PAGCOR, ang ginamit po na nilang una ay Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. And then nag-file sila ng articles of incorporation na citing all the amendments. At ang pinalit nila sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay Lucky South 99 Corporation. So, yun na po yung bagong pangalan. Kasi nga, hindi na-aprubahan sa PAGCOR yung Lucky South 99 Outsourcing. Kaya ang ginawa po nila, nag-file sila ng amendment at binago nila yung mga incorporators. At doon pumasok sila Julia, sila Linsangan. Doon kayo pumasok sa Lucky South 99 Corporation. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, nag-file na po kami ng case sa Makati against Then Lucky South. tinatanong ko kung doon po kayo kasama sa Lucky South 99 Corporation. Yes, Mr. Chair, in papers po. Di ba? Doon kayo kasama. And before that, Lucky South 99 Corporation, yung outsourcing. Yung outsourcing na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, doon kasama si Cassandra Leong. Siya ang incorporator doon at nung binago to sa amendment, tinanggal na si Cassandra Leong at siya na ang naging representante at ng Whirlwind Corporation. In other words, talagang makikita mo na yung kanilang mga corporations are intertwined as well. Na meron lang ginamit na mga incorporators na mga bogus. Bogus sila eh. Hindi sila kasama dun sa original eh. Pero itong si Ronaldin Baterna, kasama siya mula una hanggang huli. Hanggang ngayon, kasama ka, Ronaldin Baterna. Kasama ka sa Outsourcing Incorporated ng Lucky South 99. Kasama ka sa Lucky South 99 Corporation when it was amended. Mr. Chair, Yes. gusto lang i-establish dito. Alam mo, Miss Paterna, naawa ako sa'yo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, ibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Hindi ko. Normal na Ano po yun? empleyado. Ano po yun? Normal na empleyado lang po talaga ako sa Lucky South. Well, So parang look, wala po akong alam sa mga ano po nila, sa mga pinaggagawa po. ang korporasyon po na kinabibilangan ng mga foreigners, ang 60% po niyan dapat Pilipino. Ang 40% dapat foreigners. So ilan po ang share ninyo? Ilan ang share ninyo sa korporasyon na yan? Wala po. So corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala, sir. Chair, may establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam dapat ang korporasyon sa Pilipinas merong 60% share ng Pilipino, 40% ang share ng foreigner. Sino po yung foreigner na merong share dyan na incorporator? Hindi ko po alam, sir. So hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan. Hindi po. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka, ikaw ang nililista ng lahat, ikaw ang nagre-record ng lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Hindi po. Kasi hindi po ako yung nag-prepare ng Kaya mga lang, hindi, papel. ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. So ito establish natin, hindi mo kilala ang presidente ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. Mr. Chair,
Sinasubmit ko sa committee ito ang testimony ni Ms. Paterna na siya po ay ginamit at na-pressure kahit hindi niya inaamin. Si Chair. Congressman Bante, I think this person is withholding her knowledge about a lot of things. I truly believe on that. Why? Because she's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Naging Lucky South 99 group pa yan. Tapos naging corporation. And now, you're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaiikot tayo nito. And I'll be holding back, no? Yung ating nararamdaman sa ngayon because I believe medyo itong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong. Cassandra Ong, kilala ko po siya. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya, Chair, kasi di ba? Nakakita mo siya, nakakausap. Hindi po. Hindi mo siya nakakausap for 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to eh. Mr. Chair. And I believe that may kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair. Alam namin na meron kang alam. So be honest. Mr. Chair. Yes, Congressman Abante. I would disagree with you on holding back. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Miss Paterna, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Abante? Do you understand? Alam mo po ba yon? Hindi po. Ito, kasi Miss Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Hindi po. Your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Pasensya na po kayo. First time ko po kasi parang kinakabahan po ako. Hindi, Tsaka hindi kaya po nga, ako kaya nga sanay. in-explain ko sa iyo so you now understand the consequences of your refusal to answer pertinent questions. Kasi, sandali po, Mr. Chairman, who's the lady? No. She's the lawyer. Attorney. Sandali po. Please don't whisper to the resource Sandali speaker. po. Let her Sandali- answer, okay? On her own, okay? Unless the members of this committee allow you to say something to your Mr. Chair, I would withhold the motion if right now Ms. Paterna will tell the truth. siguro Dennis Cunanan, andyan si Dennis Cunanan eh. Dennis Cunanan, you've been in the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Sandali po, Mr. Chairman, di pa ako tapos eh. The chairman can interject. No, Okay. I am just... Yes, I recognize you. I do not want to Yes, hear... Congressman Paduano. Mr. With due respect, hindi pa po ako tapos because I have to ask first Miss Baterna if indeed she understands the Okay. contempt motion. Okay, because of you give And some... now you're- wait, now you're wait, taking Dennis Cunanan. Congressman Paduano.
let the chairman acknowledge you again or recognize you before you speak para medyo tayo may order, no? So, the good chairman of Committee on Public Accounts asked some question. So, can you please reply? Ito tanong mo na diretso. Miss Baterna, Yes po. o ngayon, sinabi ko na lahat-lahat. Gusto mo tagalogin natin? Naintindihan mo ba yung sinabi ko kanina? Yung contempt order o Opo. motion? Naintindihan mo na? Na ikukulong ka dito sa house. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Opo. Tapos, ang violation mo is yung hindi pagsagot ng tama sa mga tanong ng mga kasapi ng committee ito. Intindihan mo? Opo. Please. Yes po. Okay. Yun yung consequences. Now, do you want to answer the queries truthfully? Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so in relation to your motion, Congressman Abante, but put in hold, Ronalyn. Ronalyn, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Casino po. Sa paki ano mo lang yung complete saan casino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. So anong trabaho mo sa casino, Ronalyn? Online shuffler po. Nagsishuffle Online? po ng cards. Okay. Opo. Okay. So, diyan ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99. Opo. Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa ano, di ba? Sa casino. Wala Ano po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio since nag-resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun. Since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Pwede bang, I hope you don't mind, no? Tatanungin ko lang ulit. Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Starting po sabi po nila 17. 17,000. Opo, aman. Tapos, tumaas. Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho which is yung nagpipirma nga daw po. So, in-increase niya lang yung sweldo mo. Opo. Ikaw ba ay, you may refuse to answer. Ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yun, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronalyn. Ano? Miss Ronalyn, meron kang sasakyan. Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Miss Ronalyn Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yun. Pwede ba nating palabas siya na chairman Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Siguro, while waiting sa dun sa video, may we ask as well, Ronalyn Baterna, I hope you don't mind, no, asking this, no? Because we wanted to dig deeper and ferret out the truth, no? So, single mom ka.
Yes po. So, pwede ba malaman kung Pilipino or Chinese yung tatay ng anak mo? Filipino po. Pilipino siya. Opo. Okay. So, you have the birth certificate for that child. Can you kindly submit the birth certificate in this hearing? Can you submit the birth certificate? Opo, sure po. Please submit to this hearing, okay? Opo. Sige, thank you. So, we'll be showing the the video. Here's the video of the so sino may-ari nung sasakyan na Ronaldin? Ronaldin. Yan, pwede ba pakita yun sa akin? Sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronaldin, sino may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Barbers, Ronaldin. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po po. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? The resource person is requested to approach Congressman Barbers. Okay, hindi pa wala tayo suspended. So, can you kindly proceed, Congressman Barbers? Probably will not be showing the other video anymore because Yes, Mr. Chair, I agree. Siguro we'll just provide the committee copies of the videos sabihin na lang sa COMSEC para... for our record. Sige, okay, go ahead. Thank you. Yes, Yes, that's the next you can question. proceed. The next question na itatanong natin doon, nakita mo yung video, ikaw ba yung nasa video? Yes po. Ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle. And the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari ng vehicle?
Si Mr. Cruz po. Mr. Mr. Cruz. Name. What's the full name of Mr. Cruz? Ruperto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends lang po. Friends lang, ha? Sige, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. Let me proceed to my next question to another resource person, Mr. Chair. So, friends, is he not the father of your son? Hindi po. Hindi, ah. So, Sige, go ahead. okay, so babalikan ko na lang si Miss Baterno. Balikan natin. Okay. Miss Ronaldin Baterna. Yes, Is she still around? go ahead. Yeah, andito pa. Go ahead. Yes. Kanina, Madam Ronaldin, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na noong February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronaldin Baterna so that she can determine whether the document is what she signed. Okay, the COMSEC is hereby directed to bring the documents to Baterna. Go ahead, Congressman Chairman Acop. Hindi. Gusto kong tanungin kasi yun ang susunod Okay, na okay. tanong ko eh. Sige, Kasi parang siya nang may-ari ng South 99, Lucky South 99 eh. Madam Ronaldin, pirma po niyo ito. Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito. Apo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, Sagutin mo lang po yung tanong ko. Tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagpirma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirmahan. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Kay Sagutin Ma'am- mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may I move that we invite also Attorney Medina so that we will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. Siya ba yung under ng NFC law firm? Hindi po. Iba pa yung Attorney Medina, hindi yan kasama doon sa lawyer mo yan? Hindi po. Sige, we'll be inviting the... Mr. Chairman,
Will you allow it, Congressman? Hindi. With regards to Attorney Go ahead. I'm just asking. Kasi pinapa-invite niya. Wait. Of course, kaya nga, I am just asking if he's going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead. So, we'll be inviting Attorney Medina. Anong first name niya? Anong first name ng Attorney Medina? Attorney Medina lang yung pagkakilala ko, Your Honor. What? Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite? There's a lot of Medina. Sa may Clark, yung office. Ano na? Yung office niya po sa may Clark, malapit po. What's the address ng ano? Sige, the COMSEC will coordinate with you. Go ahead. I'd like to ask Ms. Paterna, no? Ikaw ang corporate secretary, you were the ones that filed the incorporation papers, di ba? Si attorney po yung nagfa-file. Yes. And hindi ikaw ang nag-file. Hindi po. Nagpipirma lang po. Nagpirma ka lang. Opo. Okay. Who told you to sign? Sa law firm po ng attorney. So therefore, it is the law firm that told you to sign. Yes po. Tumatawag po sila pag may mga kailangan po. And you do not know who the owners of the corporation is. Hindi po. Now, let me, pwede mo tanong ulit. Let me ask, Attorney Roque, you are the lawyer of Whirlwind, Yes, right? Your Honor. Okay. For the ejectment case. For the ejectment case. Yes, Your Honor. So, you do not even know this Lucky Corporation here. Wala po. No contact whatsoever. Kaya nga po, vehement ang denial ko. Kahit anino, wala po ako nakita. Itong mga naririto po, hindi ko po sila kakilala, no? Much. Ikaw ano, Baterna? May mga property ka ba nakapangalan sa'yo? Wala po. Nakatago lahat. Wala. Nakatago. Ba't sumagot ka lang oo? Wala po talaga, Your Honor. Promise. Yung Ferrari wala sa'yo. Wala po. Okay, 1 minute suspension. Before you move, for the whatever motion you have in your mind, can we just allow the co-chair to ask some question as well? Go ahead, Sige, go ahead. Go ahead, Chair. Thank you, Co-Chair, for Ms. Ronaldin Baterna. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat napipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung articles of incorporation, being the corporate secretary, sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? Sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Anong pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba na ngayon. Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismong nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contact sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Oh, sabi ng lawyer tawagin ng lawyer mo. Ginawa ko lahat kayo, puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko sino nag-engage na services nila eh. Yep, please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NS
NFC Miralles, Your Honor. Yes. So why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Miss Baterna And to who, this hearing. to assist Miss Baterna? Yes, Who in your office told you to assist Miss Baterna? our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Morales. Yes, Your Honor. I've heard also that it, again, in law office nyo, ang pang N. NFC Miralles Law Office, Your Honor. Is it true? Yung law firm nyo rin na nagpa-quash nung search warrant na in-issue for, Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS99 at the proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampanga. kaya nung nag-apply ng search warrant, pinakwash ba? Pinakwash yung warrant. Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor. The search warrant against Boga et al. Boga et al, the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honors. So, Poga et al. Is also your client. As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Miss Baterna who, kung sino, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po of So, sino magbabayad sa inyo? that, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is Your Honor's. So si Mr. Chair, may I interject? Just one question in relation to what you said. wait, Congressman, Ronaldin Baterna, you coordinated with them, ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Diba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ikaw nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino? Sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo hindi ikaw di ba? Mr. Chair. Walang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina sinasabi mo wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo wala kang alam. Now suddenly, eto ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, oh, hinahire ko kayo
bilang kayo magtatanggol sa amin. So, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Tony Abe? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Salaki South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinag-loloko mo kami dito. Hindi po, di ba po ako po yung corporate sec. Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino parang- tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm. Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon lawyer mo. Ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila. Ikaw. Tinatanong kita kanina dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to. Nipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo, kaya inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, may wala akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair. So, Congressman Abante, then Congressman Pacho. Panto. Okay, Go ahead. I would like to ask the lawyer, ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the The raid, raid? yes. When was that? Honor. This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado nyo yan, magkano po binayad nyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo nyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Diba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So binago nyo, binaliktad nyo. Yun po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. O sige, what's the Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees, at ginamit lamang sila, out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three, di ba kasama si Mr. Miss, kasama yun kasi corporate secretary siya eh. For the four. Oo.
Out of wait, my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the 3 personalities. But I think on the next on Miss Ronaldin Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling kanina pa And she's been in the company since 2019 up to 2024 up to now. And this woman is really may alam siya but withholding it for herself. Maybe kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman ako, please. may I know the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt first yung si Ronaldin and then the 3 incorporators. Then he withdrew it just a while ago. So now the parliamentary status is that was already withdrawn. So if we will show compassion to Ronaldin Baterna, it's up to the body. So Mr. Chairman. we decide. Yes, Congressman Mr. Paduano. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance, no, to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog pa natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal laws, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaldin Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, penalty. Congressman I Paduano. give the privilege to Chairman Congressman Acop, If please. he will recognize Chairman Acop Congressman. with regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaldin being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion, put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Now, is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikikooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa. Ayan po, nakita nyo naman, talagang maraming lutang moments Talagang ang tingin ko, kaya nabablanko siya, kaya nagkamali din siya ng sagot doon sa tinanong siya kung sino ba yung kumontak doon sa abogado. Ang sabi niya, siya daw yung kumontak. Yun naman pala, meron palang tumawag sa kanya na Attorney Abe para makipag-transaction o makipag-usap dito sa law firm na sumama sa kanya na attorney.
sa attorney na sumama sa kanya. So napaka komplikado po ngayon ng sitwasyon nitong si Miss Ronalyn Baterna at ayon po sa aking pagkakaintindi ay nasa 30 days siya na makukulong doon sa Kongreso. Nakakaawa. Actually ito yung kumbaga aral po sa ating lahat ng mga kababayan natin na huwag tayo basta-basta sumuong sa isang trabaho na hindi naman natin alam kung ano yung job scope. Actually, dito sa pangyayari na ito, ginawa na pong kumbaga isa sa mga may-ari ng kumpanya o isa sa mga kumbaga boss ng kumpanya itong si Ronalyn Baterna. Pero, di ba po, siya po ay taga-pirma lang ang intindi niya sa kanyang trabaho. Ang akala niya ito ay isang promotion para maging madali lang ang kanyang trabaho, parang tumaas ang kanyang posisyon, papirma-pirma na lang. Yun ang naiintindihan niya. Yun ang napapansin ko na lagi niya sinasabi, tinanggap niya yon as promotion at taga-pirma lang. Hindi niya inintindi kung ano ba talaga ang kanyang magiging trabaho o ang kanyang magiging parte dito sa Lucky South 99 Outsourcing or Lucky South 99 Corporation. So medyo komplikado talaga ang sitwasyon dito ni Ronalyn Baterna at actually baka masama pa ito sa kaso ng PAOK. Nakakaawa po. Kumbaga parang dahil nga po syempre single mom at kumbaga naghahanap ng mas magandang looking for a greener pasture. Taga Mindanao po siya, naghahanap siya ng mas magandang trabaho. Nakapag-aral naman siya ng 2 years course pero medyo hindi po siya na kumbaga na orient dito sa ganitong sitwasyon na pwede pala siya talagang mademanda sa mga gagawin niya dahil nga po siya po ay nakapirma sa mga papeles ng Lucky South 99. So yung mga tsekwa nakatakbo, nakalayas na ng bansa, walang pananagutan, hindi mapaparusahan, pero yung ating mga kababayan na biktima, ako hanggang ngayon tingin ko po biktima lang din itong si Ronalyn Baterna talaga. Nakakaawa dahil nga po syempre may anak, may pamilya, umaasa sa kanya tapos siya po ay magiging kumbaga kung maparusahan siya ay baka makulong pa siya dahil po dito. Sana maisipan po ng Kongreso na gawin na lang siyang state witness at protektahan po, i-under siya ng witness protection program para magkaroon po siya ng kumpiyansa na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman at yung mga illegal po na ginagawa ng Lucky South 99 ay masabi po niya. So, yun lang ang aking concern. Sana po ay sa mga susunod na panahon mapalaya na agad itong si Miss Ronalyn Baterna dahil kawawa naman ang kanyang pamilya at ang kanyang anak. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Ingat po kayong lahat. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.